Mga ka-BBM, matapos batikusin at kalampagin ng ating mga kababayan ang pananahimik ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa kampanya ng iligal na droga maging ang kanyang mga itinilaga na mga tao sa kanyang gabinete, nagulat ang lahat matapos magpasabog si DILG Secretary Binhar Abalos kung saan ay pinagre-resign niya ang ilang mga opisyal ng PNP kabilang na ang mga general at kolonel dahil sa pagkakasangkot nila sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babaril sa likod mo. Sabi pa ni Abalos, bagamat nakakatakot ang mga taong ito, ay kailangan nating magkaisa dahil walang mangyayari kung tayo ay matatakot sa kanila. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala, kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Lalabanan natin ito kung sama-sama tayo. At tandaan nyo ito, para sa kasamaan magtagumpay, mananahimik ang lahat ng mga mabait na tao. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Panoorin natin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito tayo ngayon sa Camp Bagong Diwa sa bahagi ng lungsod ng Taguig. At actually sa ngayon, kakatapos lang ng isinagawang press briefing nitong National Capital Region Police Office. Pahinggil nga doon sa naging pag-apela ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsumite na ng courtesy resignation ang lahat ng police colonel at general ng Philippine National Police. Una rito, nagkaroon na rin ng pahayag ang Philippine National Police kaugnay nga sa nasabing usapin na sinasabing handa silang tumalima at sumuporta doon sa naging hakbang ng Department of the Interior and Local Government ngayon para ito ay isang bahagi na rin kasi ng internal cleansing, mas maigting na internal cleansing sa hanay ng pulisya matapos nga na maiulat na may mga ilang matataas na opisyal ng nasabing kagawaran, nasabing himpilan na nasasangkot sa usapin ng illegal na droga. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Kami po sa pambansang pulisya ay susunod at tatalima po kung ano man po ang desisyon ng ating mga political leaders sapagkat alam po namin na lahat ng mga desisyon na ito ay para sa ikabubuti ng aming organisasyon at ikabubuti po ng ating bansa. For now, hindi ko muna sasagutin yan dahil gusto namin makita pa rin yun. Basta we will support whatever the decision of our political leaders. Nakasuporta po ang pambansang pulisya dyan dahil alam naman namin na lahat na ito ay para sa ikabubuti ng aming organisasyon at ng aming bansa. Ayun naman ang sinabi ng ating kalihim, ito ay isang part ng overall na paglilinis sa aming organisasyon. Ako naman magtanong, pwede ba ako naman magtanong? Sa lahat ng mga cool kernel ng NCRPO at mga general, kayo ba ay sumusuporta sa klamor ng ating SILG at ating GPNP? Yes, sir! O, taas ang kamay nyo. Ganun, o. Yan. O, sinusuportahan niya ng aking mga opisyal. Sinabi kanina, ako personally bilang the Regional Director ng NCRPO, is supporting SILG and the GPNP. I will sign the courtesy resignation. Yan yung bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Estomo, ang tumatayong hepe ngayon ng National Capital Region Police Office. So bagamat ikinabigla ng marami itong naging pag-apela ni Intersecretary Abalos sa lahat ng police colonel at general dito sa
Philippine National Police ay ganun pa rin yung kanilang pagsuporta at tiwala na sila ay malinis ang kamay nila pahinggil nga sa usapin ng illegal na droga. Kung kaya't ganun na lamang yung kanilang kakumpiyansa na sila ay hindi maapektuhan ng nasabing ang pag-apela na courtesy resignation sa ilang matataas na opisyal sa buong hanay ng pambansang pulisya. Mga kababayan, siguro alam po ninyo kung anong ginawa ng Philippine National Police noong mga nakaraang buwan. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay umupo ang administrasyon noong July 1. Ano ang nangyari noong July 1 hanggang sa ngayon? Magbabalik tanaw po tayo. Ang records ng Philippine National Police ay higit kumulang 10 bilyon ang nakumpiskang droga. Ito'y malaki kung tutuusin. At ano yung mga malalaki rito mga lugar? Kung di ako nagkakamali, nung pag-upo ko pa lang noon, wala pang 2 linggo o 3 linggo, dito sa may San Fernando, Pampanga, worth about 300 to 400 million. Sumunod, napakarami pa. Meron pa sa Quezon City. Pero ano ang pinakamalaki sa lahat? Ito yung nangyari dito sa Maynila. Pero paano nangyari sa Maynila? Mga kababayan, ito'y nagsimula noong nagkaroon ng buy-bust dito sa Ermita. Nakakabigla na malalim na ang impeksyon dito sa kapulisan. Yung kay Mayo, hindi lamang si Mayo kung hindi marami pang pulis ang kasangkot dito. Sa PDEA ay ganun rin. Ano ang sinasabi ko mga kababayan? Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babaril sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan ang tiwala ng taong bayan ay lalo magtiwala sa atin kung tayo'y makakatagumpay. Tandaan po ninyo, from the issue ng tiwala, we have these moral obligations sa ating mga kababayan na maski anong bahi tungkol sa droga ay wala tayo para tayo maging epektibo. Bakit ko sinasabi ito? Pagkatapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Marami tayong kapulisan na talagang andun, lumalaban. Nakita ko kung paano magtrabaho sa baba. Binubuwi sa sariling buhay. Alang-alang sa droga. Pero paano ka lalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo? Mabigat po ito. Mabigat itong gagawin natin. It is a very radical approach to this problem. But I do believe we must cleanse our ranks. Kaya ako ay umaapila sa lahat ng full colonel hanggang general to submit a courtesy resignation.
there will be a committee of 5 formed. Itong committee na to ang magsasala ng bawat isa. For the meantime, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo at huwag sila mag-alala kung sila'y malinis, wala namang problema. Maayos naman ito, iilan lang naman ito. Maniwala kayo, iilan lang to. Pero nasa posisyon silang kritikal. Sana maunawaan po ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Iba ang pera ng droga. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala. Kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Lalabanan natin ito kung sama-sama tayo. At tandaan nyo ito. Para sa kasamaan magtagumpay, mananahimik ang lahat ng mga babait na tao. For evil to triumph, it is for all men to do nothing. At hindi tayo papayag dito. Lalabanan natin ito. Mga kasama, itong laban na to ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami rito. This is a very radical approach. Pero alam ko, magtatagumpay tayo. Inuulit ko, mga kapulisan, huwag kayong mag-alala. Marami sa inyo at karamihan at lahat. It's just iilan lang ito. Please be with me in this fight. Yan ang sinumpaan natin sa ating batas. When we took our oath of office as public officials in accordance with the Constitution. Tandaan nyo ito ang maglingkod sa bayan. Magandang umaga sa inyong lahat.